Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Anthony Ronquillo, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Fuck you. You still have time with me. I can't kill you. Galit na galit ang nangungunang dogman. Para sa kanya, dapat niyang bilangin ang oras, hindi Aaron. Ano ba siya? Pagkatapos ang nangungunang aso ay nahulog sa lupa sa lahat ng mga apat na, tulad ng isang gagamba, drifting direkta, at 3,000 sa Hilaga at South Korea ay nagmamadaling umalis. At ang mga asong nakapaligid sa kanya, tulad niya, ay direktang sumugod patungo sa Aaron. Tulungan mo akong alagaan sila. Bubugbugin ko ang aso. Napatingin si Aaron sa maliit na itim na patpat na nakasabit sa likod niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang Jade Sword. Masyado siyang walang laman at gumalaw. Nilagyan siya ng 72 banal na espada. Direktang sinalubong niya ito na parang anino. Buzz! Ang itim na ilaw sa maliit na itim na patpat ay kumislap, at sa sumunod na segundo ay nagbago ang figure. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang Aaron, na nakatayo sa harap ni Zia Wei at ng matanda. Shua! Sa halos parehong oras, ang Aaron na sumugod ay direktang nakaharap sa higit sa 100 tao ng aso. Isang malutong na tunog lamang ang narinig, ilang mga asong tao ang biglang hindi gumagalaw sa lugar. Wow! The next second, the waist position, the upper body fell from their waist. Neat. Exactly 4, no more and no less. What? Ang nangungunang aso na sumugod sa harapan ay hindi lamang gumawa ng walang laman na pag-atake sa mga spot, ngunit naramdaman din ang isang hangin na umiihip sa tabi niya, ngunit sa isang kisap mata, 4 na magkakapatid ay naputol sa kalahati sa lugar. Shit, ang nangungunang asong lalaki ay galit na galit, tumalikod at sumugod sa Aaron. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Aaron ang kanyang figure ay gumalaw, at ang 4 na tao ay lumapit sa kanya sa lugar na. Ang nangungunang aso ay tulala. Upang sabihin na hindi niya pinansin ang galit na pag-atake ngayon, siya ay natakot na ang Aaron ay magtagumpay sa palihim na pag-atake ngayon, ito ay talagang nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit siya ay naputol ang 4 sa lupa gamit ang isang espada. You meet. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, narinig niya ang isa pang kalabog, at hindi na napigilan ng kanyang buong puso ang bahagyang pag-iling, ito. Sa isang kisap mata, ang 12 lalaki ay namatay, at ang dating kay-abangan ay naging pagkabigla at takot sa oras na ito. Nakakamangha, nakakamangha, biglang, nakita niya ang Aaron na huminto sa oras na ito at tumayo sa harap ng natitirang 4 na tao. Halata namang natakot at napaatras ang 4 niyang tauhan. Ang anti-Buddha na Diyos ng kamatayan ay lumalapit sa kanila. Agad na nakita ng leading dogman ang bakas ng mali siya sa kanyang takot na mga mata. Nakipagpalitan siya ng mata sa kanyang 4 na tauhan, at pagkatapos ay mabilis niyang inatake ang likod ni Aaron ng napakabilis. Sa kanyang bilis, naniniwala siya na maaari siyang pumunta sa likod ng Aaron sa isang iglap at bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Upang sabihin na ang kanyang bilis ay talagang sapat na mabilis, natagpuan ni Zia Wei ang kanyang layunin halos sa unang pagkakataon, ngunit bago pa siya makasigaw, ang nangungunang dogman doon ay sumugod sa wala pang 1 metro sa likod ng Aaron. Sa isang mahabang kamay at isang matalim na kuko na parang 10 bakal na kutsilyo, nakakabaliw ang paghiwa sa Aaron. Wow! Sa sandaling nagsimula ang tunog, isang putok ang sumunod. Inalis ni Hansani Sword ang 4 na tao sa harap niya. Sa bahagyang pag-ikot ng kanyang katawan gamit ang kanyang mga binti, mabangis siya at direktang tumama sa dibdib ng nangungunang dogman. Poof! Tumalsik ang pula at dilaw na dugo mula sa kanyang bibig, at ang katawan ng nangungunang aso ay agad na lumipad pabalik ng 10-10 metro, at pagkatapos ay tumama ng malakas. Sa lupa,
Siya ay nagmamadaling lumiit sa lupa sa gulat at tumingin kay Aaron na kakaiba. Ikaw, hindi siya pinansin ni Aaron at marahan siyang tumingin sa mga asong may hawak na pang-olens. Nang makitang nakatingin si Aaron, agad na umatras ang mga aso. Malinaw na labis silang natatakot sa Aaron. Ilang taon ka nang nakakita ng napakaraming malupit na tao, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalupit na tao. Nang makita ito, ang nangungunang dogman ay tumayo mula sa lupa na may sakit sa kanyang dibdib. Habang nakatingin si Aaron sa pangolin, binilisan niya at biglang sumugod sa pangolin. Ang kanyang mga payat na daliri ay dumaikit sa leeg ng pangolin. Idiniin ang kanyang panloob na takot, tumingin sa Aaron at sinabing, "Huwag kang gagalaw, gumalaw muli. Papatayin ko siya." Huminto si Aaron at bahagyang ngumiti. "Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." "Sa tingin ko hindi mo siya mapapatay," mahinang sabi ni Aaron. "Bakit mo sinasabing hindi ko siya kayang patayin? Alam ng nangungunang aso iyon, pabayaan siya, kahit na siya at ang kanyang mga natitirang kapatid ay hindi man kalaban ng Aaron, ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang mga chips sa kanyang kamay, nasa kamay ko siya. Sa iyong mga kamay, hindi ka makakapatay." Hindi pinansin ni Aaron ang banta niya at malamig na sinabi, "Alam kong mabilis ka, ngunit hindi ako naniniwala na maaari kang sumugod sa akin upang iligtas ang mga tao bago ko gawin ito." Nagulat ang leading dogman sa malamig niyang boses. Pagkatapos, mabilis niyang nilagay iyon sa kamay niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang napakatalas na mga kuko ay nag-iwan ng bakas ng dugo sa leeg ng pangolin na parang kutsilyo, at malapit na siyang pumasok sa karne. Talaga, malamig na ngumiti si Aaron. Nang makita ang malamig na ngiti ni Aaron, halatang natigilan ang lalaking aso. Ngunit halos sa sandaling siya ay natigilan, naramdaman na lamang niya na ang figure ni Aaron ay tila gumagalaw at hindi gumagalaw, ngunit wala siyang oras upang makilala. Isang espada ang tumusok sa kanyang lalamunan at nagbigay sa kanya ng pinakatotoong sagot. Sakit, abnormal na sakit, bumulwak ang dugo sa lalamunan patungo sa bibig ng espada. Hindi niya nagawang pumatay ng mga pangolin gamit ang kanyang mga kuko, ngunit ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na nais na itaas ang kanyang kamay upang takpan ang sugat sa pagitan ng kanyang leeg, ngunit sa sandaling iangat niya ito, ang buong tao ay hindi nagawang tapusin ang huling hininga, at pagkatapos ay ang kanyang tumagilid ang leeg at nawalan ng hininga. Boom! Kasabay nito, isang pagsabog ng gas ang direktang sumabog sa Aaron, na itinulak pabalik ang lahat ng aso at tao sa paligid niya. Wow! Nang makakita ng ganoong eksena, natakot ang 12 ng mga aso na nagbabantay sa dalawang palapag sa loob at labas. Pagkatapos nilang magmadaling bumalik, tumingin sila sa patay na pinuno sa espada. Paimpol silang nagkatinginan, at tumakbo si Sayazi sa direksyon ng gate ng lungsod. Sabi na kapag hindi ka nagpaabot ng tao sa loob ng 5 segundo, mamamatay kayong lahat. Malamig na tiningnan ni Aaron ang mga tumatakas na aso at tao, bahagyang iginalaw ang kanyang mga kamay, huminto sandali, at lumipad palabas ang Skyfire Moonwheel. Wow! Kahit na ang hiyawan ay hindi dumating, at ang 12 ng mga tao sa aso ay nawala sa isang iglap. Natakot na ang babae kanina. Nang makita niyang siya na lang ang naiwan ay naaninag niya ito. Napasigaw siya at tatakbo na sana palabas. Shit! Nang makagat ng pangolin ang kanyang mga ngipin ay bigla niyang kinamot ang kanyang kamay at dirdiretsong hinabol ang babae. Obviously, ang pangolin ay nagdusa ng husto sa babaeng ito. Kung hindi siya niloko, bakit? Gusto pa ba niyang tumakbo? Huwag mo na itong isipin. Tumalikod si A at lumipad papunta sa babae. Ang nangangako na kamay ng pangolin ay direktang humawak sa leeg ng babae at itinaas ito. Fuck, nakikita kong mahirap ka at mabait para iligtas ka, ngunit kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Naipit ng husto ang babae, namula ang buong mukha, pilit na nagpupumiglas ang mga kamay sa pagitan ng leeg, at sumipa ang mga paa sa hangin. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa pangolin, na may takot sa kamatayan at nagmamakaawa ng awa. Go to hell, bitch. Walang awa ang pangolin. Sa biglaang paggalaw ng kamay niya, gusto niyang kurutin ang lalamunan ng babae. Ngunit sa sandaling nagsikap siya, isang madilim na anino ang kumislap at ang isang kamay ay nakapatong sa kamay ng pangolin. Natigilan si pangolin, 3,000. Hayaan mo siya, mahinahong sabi ni Aaron. Let her go. Nang marinig
Ito, nag-alinlangan si Pangolin kung mali ba ang narinig niya. Gayunpaman, kahit tama ang kanyang narinig, ayaw niyang pakawalan ang babaeng ahas at alakdan na pumukaw sa kanyang contradiction sa Aaron at nagpaiyak sa kanya, hindi ko maalis ang aking galit kung hindi ko gagawin, patayin ang asong ito ngayon. Patayin mo siya at mapapawi mo ang galit mo. Tinapik ni Aaron ang kamay ng Pangolin, ibaba mo siya, napilitan siya. Para sa'yo yung design, may iba na. Pero, ayaw ni Pangolin. Hindi mo ba ako narinig? Tahimik na tumingin sa kanya si Aaron na may napakasinsero na mga mata. Pagkatapos, bahagyang lumapit si Arrow sa tainga ng Pangolin at bumulong, kung gusto nating umalis dito ng buhay, hindi maaaring patayin ang babaeng ito. Nang marinig ito, ang orihinal na nag-aatubili na Pangolin ay biglang tumangala at tumingin kay Aaron na may gulat na mukha. Bagaman ang ulap ay magaan at ang hangin ay malinaw sa ibabaw, ang Pangolin ay natigilan nang makitang ang mga mata ni Aaron ay puno ng mapanglon na ulap. Ano ang problema? Storytelling channel sa YouTube. Napabuntong hininga si Aaron. Pagkatapos ay marahan niyang ginalaw ang kanyang kamay, at ibinaba ang babae mula sa kamay ng Pangolin. Pagkatapos siya ay mahina at paralisado sa lupa. Halatang nag-aalala pa rin siya sa buhay at kamatayan ng isa't isa. Sino ang mga taong iyon ngayon? Tumingin sa kanya si Aaron at mahinang nagtanong. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, halatang nag-alinlangan ang babae. Mas mabuting sumagot ka ng tapat, kung hindi, pauwiin na kita. Malamig na channel ng Pangolin. Pagkainom pa lang ng Pangolin, nanginginig ang babae, mabilis na tumangala at sinabing, iyan ang sundalong aso sa Magic Cloud Ghost City. Magic Cloud Ghost Town. Bahagyang sumimangot si Aaron. Ang pagpasok sa tarangkahang iyon ay ang Devil Cloud Ghost City. Itinuro niya ang gate ng lungsod sa harap niya. Ito ang tanging lungsod sa pulang lupain at ang tanging daan sa pulang lupain. Tumango si Aaron. Nagpatuloy ang babae, ngunit hindi ko alam kung angkop ang pang-uri na lungsod, dahil ito ay parehong lungsod at lugar ng diablo na kumakain ng mga tao at hindi dumuran ng mga buto. How evil can it? It's just a bunch of garbage. Naisip ni Pangolin ang mga asong iyon, at ang kanyang puso ay napuno ng paghamak. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay para pigilan ang Pangolin, tumingin sa babae at sinenyasan siyang magpatuloy. Mga kampan lang ang mga aso, makapangyarihan talaga, sabi ng babae at ayaw ituloy, labis akong nagpapasalamat sa iyo kung hindi mo ako papatayin. Bilang pasasalamat, ipinapayo ko, bumalik ka sa parehong paraan at huwag nang pumasok sa Magic Cloud Ghost City. Paano kung kailangan nating pumunta sa lungsod? Tanong ni Aaron. Narinig ng babae ang tunog, sumulyap sa Aaron at sinabi sa mapait na boses, alam mo ba kung bakit may tambangan dito? Sa loob ng maraming taon, gaano karaming matangkad na tao ang kailangang dumaan dito, at ang mga nambugbog sa mga taong tulad mo, hindi mabilang ng malinaw. Ngunit alam mo ba ang kanilang huling resulta? Nagkatinginan sina Aaron at Pangolin at umiling. Wala pang umalis sa Magic Cloud Ghost City. Kapag sinabi ito ng isang babae, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Ang lungsod ng impyerno ay mas komplikado at kakilakilabot kaysa sa iyong iniisip. Ang taong aso ay isang kasangkapan lamang sa pangangaso, tulad ng iyong aso. Kung suswertehin ka, maaari kang makatakas sa parehong paraan pabalik dito. Pero bilisan mo, dahil binabantayan ka mula nang tumuntong ka rito. Hindi magtatagal, ang mga aso at mga tao sa labas ng lungsod ay liliit at magsasama-sama, at ang mga tao sa lungsod, pagsasalita tungkol dito, ang babae ay tumingin sa malalim na pintuan ng lungsod na may takot sa kanyang mga mata. Meron bang exaggeration? Paano kung takutin ang lolo mong Pangolin? Pangolin disdained at sinabi. Ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay, tumingin sa babae at sinabi sa Pangolin, naniniwala ako sa kanya. Ang patuloy na mga bangkay sa daan ay nakapagpaliwanag na ng ilang problema. Pangalawa, kapag naglalakbay sa gitna ng pulang lupa, iyon ay, dito, mayroong isang natural na pag-block sa dingding. Katulad ng aba ng pilapil na sementado sa ilog, itinataboy ang mga isda dito, at pagkatapos ay dahan-daang binawi ang lambat. Kung ang isda ay malaki at mahirap lunukan, ang isda ay maaari lamang lumangoy sa kahabaan ng tanging puwang ng lambat. Ngunit sa sandaling lumangoy ka, natatakot ako na magkakaroon ng mas malaking panganib na naghihintay na mahulog ang isda sa lambat.
Alinsunod ito sa inaasahan ni Aaron at sa sinabi ng babaeng nasa harapan niya. Kaya naniwala si Aaron sa sinabi niya. Paano kung deal? Tumingin si Aaron sa babae at ngumiti. Natigilan ang babae. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng Aaron. Anong ibig mong sabihin? Kapag tapos na ito, ipinapangako ko sa iyo na lilisanin mo ang mapahamak na lugar na ito ng ligtas at mamuhay ng komportable at malaya. Paano na? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, halatang natigilan at komportable ang babae. Hindi siya interesado. Ngunit libre, paanong hindi siya manabik? Siya ay nangangarap sa lahat ng oras at nais na magkaroon ng ganoong panaginip. Gayunpaman, ang katotohanan ay madalas na salungat sa panaginip, at kahit na ginagawa siyang mas mapait, anong gusto mong gawin ko? Tanong nung babae. Pupunta ako sa bayan, kalsada ng Hanshendan. Nang marinig ito, namutla ang babae sa mismong lugar, nanlambot sa lupa at sinabing, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!